Okay, so sobrang dami nag-request sa akin, nag-PM, nag-comment. Ito na yung sa wakas request nyo sa akin na sinabi ko noon na last year pa, 2023, na may darating na kapatid si Mountain Peak Striker. So ito na yung kanyang kapatid na dumating dito sa Maddie's Bike Shop. Ito yung Mountain Peak Expert T3000. So aalimin natin ngayon kung magkano siya, ano yung pesa na nakalagay sa kanya. Ang laki na nabago dito, grabe. Ang layo niya kay Mountain Peak Striker, literal. Parang wala kang makikita na bahid ng DNA dito. DNA ni Mountain Peak Striker. Pati yung mga available na kulay dito sa Maddie's Bike Shop, ay aalimin natin yan. So dito lang yan, sa Baypugad, Lawit. Alam niya, yung kanilang address ay nasa screen nyo ngayon, nasa comment section. So dito yan, sa Maddie's Bike Shop. So alamin natin kung ano yung piyesa nito and kung maganda ba si Mountain Peak Expert T3000. Like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay, ito na yung hinihintay yung review about sa Mountain Peak Expert T3000. Ito yung latest model lang na nilabas ngayong 2024 February. So aalimin natin kung magkano to, ano yung pyesa nilagay dito, and available na size and kulay. So simula tayo sa kanyang frame. Yung frame nito, kitang-kita nyo, lumilevel na sa mga high-end, kumbaga kila Trek, kila Merida, kila Bianchi, kung di ako nagkakamali. Tingnan nyo naman yan, napaka-modelo na itong ano nito. Napakalayo nyo kay Mountain Peak Striker kasi si Striker, iba yung pagkakahubog ng kanyang frame. Literal na mukha talaga siyang aero. Ito, hindi naman siya literal na aero, pero tignan nyo naman yan. Yung top tube, pakita ko sa inyo yung mga decals nito. Meron ditong nakalagay na ay mag-focus, super light technology. Pag ginawakan ko, may texture dito. Yung binabike check natin ngayon ay silver na may halong black, nagtutun color siya. Mamaya pag-usapan natin yung mga iba pang kulay dito na available. And dito, matte, kitang-kita nyo yung pagka-silver. And pag ginawakan ko dito sa taas, yung Expert T3000 niya may texture din. Taka itong mga bilog-bilog na to, hindi lang siya basta sticker dito. And sa gilid, merong nakalagay dito na Urban Road Series. Ayan, may bagong series na si Mountain Peak. Yung top tube niya may pagka-square, hindi siya yung literal na sobrang taba. Alloy 60-61 pa rin yung ginamit dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, Alloy 60-61 custom batted. So custom na pwedeng umupo dito. Yung kinis, pakita ko na rin. Makinis sa kanyang head tube, top tube, yung connecting dito, saka down tube. Sa C-tube din, ay napaka-kinis na. Kita-kita na naman yan. Yung minabike check natin ay medium size. Ayan, size 48. Mamaya pag-usapan natin yung mga available na size din dito. Yung head tube naman, ayan, naka-tapered na rin. Ang ganda ng pagkaka-imprint ng Mountain Peak dito pag ginawakan ko. Meron din siyang texture. Hindi lang siya basta sticker na kinabit na para siyang ano. Ayan, ang angas. Para sa akin mas okay yung ganitong kulay. Yung matte lang. Lagayan natin ng ulam or ng beer. Meron dito sa kanyang down tube, sa seat tube. Ayan, meron din. Sinukat ko to kanina, yung kanyang effective top tube. Ang size niyan ay size 52 cm. So hindi ganun kahaba, hindi rin ganun kakapos dahil yung seat tube nito ay 48. So parang tamang parang kumbaga sa mahaba sa maikli. Tama lang yung size 52 ng effective top tube nito. Hindi kayo masyadong subsob dito. Yung kanyang standover height naman, sinukat ko din yan kanina, 750 mm. So magkakaroon na kayo ng ideya kung sasabit yan sa itlog nyo. Ayan. So 750 mm yung standover height. 52 cm naman yung may pagkaano lang dito sa ilalim. Ayan, no. Dito kasi para siyang may ano dito. Ayan, may kanto. Sa ilalim wala siyang kanto. And may Mountain Peak na naka-embed dito na kulay blue. Ayan, iba-ibang kulay, iba-iba pala yung Mountain Peak na nakalagay dito. Mamaya mayroon pang isa doon. Iba naman yung kulay ng Mountain Peak noon. Tapos meron fast road. Ayan. Road fast road. Mabilis daw na daan. Sa kabila ay same lang. Ganda na pagkakamat nito. Sa baba naman dito, ayan, makinis na rin. Grabe to. Yung FD na ginamit dito ay kitang-kita nyo dyan, Shimano Sora na rin to. And yung ano niya ay naka-brace on na rin dito. Hindi siya yung kinaklap, talagang literal na latest model na to ng mga ni Mountain Peak. Dito naman tayo sa kanyang crankset, 50 34 Pro Wheel Owns. Ayan.
So, mas okay sana kung ginawa nila tong Halotech. Agree ba kayo sa akin? Kasi parang yun na lang ang kulang sa kanya eh. Oh. Pogi na sana, hindi lang siya naka-Halotech. Pero Pro Wheel Owns, napakadami ko na budget check na ganito. Na crankset, Pro Wheel Owns, sabi nila okay naman daw yan. Pero kung gusto nyong mas naging maganda yung ride nyo, gawin yung Halotech. Ayan. So yung chain natin dito ay stock chain lang. Parang wala siyang brand eh. Parang si Glock niya, walang apelido. So dyan naman tayo, makinis din dito. And may parang siyang plastic na nakalagay dito sa kanyang chain stay. Pang protekta siguro to doon sa kanyang chain slap pag na ganyan siya. Kung makikita nyo yung plastic na yan, ayan o. Pang protekta para hindi magasgasan kung sakali mag chain slap kayo dito. Ayan, dati kasi sa mga tech na nakikita ko goma. Pero dito kay Mountain Peak, ang nakalagay plastic. Ayan, transparent lang. Tapos dito naman, yung RFG na nilagay dito, kitang-kita nyo naman dyan. Shimano Sora R3000 din yan. Ayan yung kanyang pulley. And dito naman tayo, alam na natin, pag R3000 Sora 9-speed to, ang inilagay dito ay cassette na rin, 11-32 teeth. Ayan, so 9-speed, 11-32 teeth, pangkaraniwan na yan sa mga ganyan. And yung kanyang hub ay alloy and silver na rin, kaso wala siyang brand. Ayan, parang si Glock na yun, wala siyang apelido. Alien. Pero alloy na rin. Spoke naman ito, ay binilang ko yan for 8, 12, 16, 20, 24, 28 yung spoke sa likod. And sa harap, binilang ko na yan kanina. Naka-press na valve na rin. And yung rim nito ay 38mm. Ayun, ang angas nito. Heroic. So alam niyo naman, si Heroic ay part din ni Mountain Peak yan. Yung gulong naman ito ay 700 by 20HC. Ayan yung clearance ng 20HC. Ayan, so feeling ko yan yung pinaka-max niya. Pag nilaparan nyo pa yan, ay sasabit na yan sa ilalim doon. Ayan, feeling ko sa likod hanggang 20HC lang talaga siya. Huwag nyo ipilit ang hindi pwede. Yung brand ng gulong ay CST ZAR. So okay na rin yan, madaming gumagamit yan. Si CST ZAR ay kilala na rin sa market ng Pilipinas yan. Sa likod naman, 160mm rotors, naka 6 bolts and naka 2 axle. Ayan o. Literal na latest model na ni Mountain Peak talaga. And naka flat mount siya dito. Ito ay mechanical pa. Kita-kita nyo yung muhugot dyan. Parang feeling ko naka single piston. Parang ayan. Pero mas maganda sana kung ginawa nilang hydraulic. Pero mas magmamahal syempre. Alam naman natin yan pag na-upgrade ay nagmamahal na. So sana lahat nagmamahal. Dito naman tayo, nakalimutan kong banggitin, may nakalagay na expert dito sa kanyang seat stay. Yung seat stay niya, hindi siya ganun kataba, ay maliit lang siya eh, manipis lang. Ito yung delivery ko, mas mataba pa nga yung delivery ko dito. Mas mataba yung kanyang chain stay, yung seat stay niya ay manipis. Feeling ko magaan lang to. Kasi dito mas maliit lang siya para lang siyang ano ba to? Parang ganito. Alam niyo, mas mataba lang ng konti dito sa ginagamit na nito. Ayan, yung bike stand. Mas mataba lang ng konti dito. Yung kanyang seat stay. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Kitang-kita nyo dito sa kanyang seat post. Branta yung nilagay dito. And ito ay alloy din. And yung adjustan niyan ay yung latest model na rin. Dito ina-adjust sa taas. Di ba kapang kamaniwan, nandito. Minsan pa nga sa likod. Pero ito sa harap. Ayan, dito na sa kanyang top tube. So dyan mo siya i-adjust. Kung sakaling tataasan mo, bababaan mo. Tsaka yun, sakto-sakto yung ano niya dito. Ayan. Yung seat post niya, parang feeling ko ganito yung bihirang-bihira yung ganitong seat post. Kahit sa Shopee, bihira ka makita ng ganitong seat post. So ingat ka lang pag kung sakaling maputulan mo to, parang mahirap humanap ng ganito pa sa sarili kong opinion, feeling ko. Ayan, lalo yung mga nababanggit ko na aero dati, iba-iba kasi size ng mga aero seat post eh. Mahirap humanap sa ano yun sa Shopee. So ingat-ingat kayo pag nagpuputol kayo dito. Pero baranta na rin yan, huwag nyo muna putulan, ay adjust na lang sa inyong preference. Yung kanyang upuan naman or saddle, meron ditong comfort groove. Ayan, may naka-indicate na comfort groove. So feeling ko naman komportable. So nakalagay niya yan, comfort daw. Yan. Elegante namin tignan yung kanyang seat, saddle. Sa port naman ito, yung port
baka mag-expect kayo na carbon. Hindi to carbon. Kita-kita nyo dyan. Ali to. And raised fork. Ayan, may naka-indicate na raised fork. And yung harap niya ay meron din dito nga Mountain Peak na logo. Kabilaan yan. And kita nyo naman yan, true axle na rin dito. Mas pinaangas talaga si Mountain Peak ngayon. And 160mm rotor, 6 volts. Mechanical nga lang siya. Ito naman yung clearance sa harap ng 700 by 20HC. Ayan yung 20HC. So talagang hanggang 20HC lang talaga siya. Pwede yung babaan, mga 25C, 23C. Pero kung tatabaan nyo pa yan, wag na. Wag nyo ipilit ang di pwede. Ayan. So yung sa unahan naman, same lang din naman to. 28 spokes, double wala yung rim, 700 by 28C. Ayan. Naka-indicate naman na dito yung kanyang size ng gulong. And the CST Zardin yan. Ayan. So pakita ko na rin yung sa taas ito. Tingnan nyo to. Ayan, ganito yung nakita natin sa latest ng Paxter din. Naka-integrated na rin to. Ang haba nito ay 430mm. Napakasimple lang oh. And Branta to. Ayan. Branta. Medyo against the light lang ng konti. Kung tinatanong nyo kung nasan yung mga kable nito, alam nyo na kapag naka-integrated to, yung mga kable nito ay nakatago na. Wala nang butas dito. So kapag umulan, hindi papasukan ng dumi yan o ng tubig, safe na safe na. Ang challenge lang dito kapag nagpalit ka ng kable sa mga ganitong naka-integrated, medyo challenging. Kasi dito dumaan yung kanyang RD cable. Kita nyo naman yan. So magiging challenge lang sa mekaniko. Sa likod naman ito. Yung brake niya sa likod ay dito dumaan. Nakatago na siya. So yung sa unahan naman, yung mga kable dito dumaan. Ayan. Nandito na yung mga kable nito. Ayan o. Nakatago na rin dito. And may tornilyo pa yan. Ito yung kable o. Kung makikita nyo dyan, ito yung kable. Ayan. So sa kabila, ganun din. Nandun din yung kable. Literal na nakatago na. Medyo challenging lang talaga to pag pinalitan. Yung kanyang kable. Yung kanyang STI naman, syempre, legit na Shimano Sora na rin yung nilagay dito. Ayan. So sa kabila, Shimano Sora din yan. Ito yung itsura niya sa harap. Sa mga curious dyan, ito yung sa taas. Ito yung sa taas niya. And sa likod, ito yung view sa likod. Ayan. Yung kulay na available, nabili na daw yung kulay white and black. And dito naman sa taas, ito yung isang kulay para ano ba to, magenta. Pero ito yung glossy type. Okay din yung glossy type eh. Oh. So parehas na lang inspekto. Kung mapapansin nyo, yung decal lang siguro ang nabago dito. Tsaka yung kulay bukod syempre. Ito, yung pagkaka-mountain peak nito ay tinerm na para siya may pagka-brown. Yung mountain peak tsaka yung expert dito. And yung sa taas. Compare mo dito, kulay blue to. And blue din dito. Talagang tinerm no, nakalabas yung ano, yung kulay nito doon sa kanyang frame. Ito kasi pansin talaga na nakalabas eh. Oh. Kasi kung ginawa mo black yan, medyo hindi magandang terno. Yung Mountain Peak kulay black, tapos ito parang anong kulay ba ito? Magenta. Ay, hindi po. Magenta. Comment down below kung magenta to. Color blind tayo, may pagka. Ayan. So para sa naman aspekto, yung kulay lang ng ano na ang naiba. Ayan, literal na same lang talaga sila. So, itong isa, yung size nito ay 48 din. So, malamang sa malamang, ito ay 52 cm din, yung kanyang effective top tube and standover height ay 750 mm. Sabi, 4 daw ang available na kulay noon, pero ngayon 2 na lang nandito kay Madis Bike Shop. Ayan. Paangas din eh, oh. Paangas din yung ano, yung ganitong kulay. Pero ko kasi mas gusto ko talaga yung mga ano lang, mga ganito. Ayan, mga matte color talaga. Fanatic ako ng mga matte color eh. So ayan. Pasensya na nga pala, hindi ko matitimbang to, pero
Hindi ko kasi nadala yung aking timbangan. So siguro sa mga susunod na vlog na lang, i-compare natin to sa Mountain Peak Striker, sa Java, sa Saba. Basta nasa price range nito. I-compare natin kung sino mas maganda. So yung estimated daw, yung nasa box daw nito ay 11 kg. Nasa 11 kg lang itong si Mountain Peak Expert T3000. So 11 kg siguro okay na rin. Pero para sa akin mas solid sana to si Mountain Peak Expert T3000 kung ginawa nilang Halotech. Ayan, kung ginawa nilang Halotech, pero siguro mas magmamahal lang konti. Pero at least 'di ba hindi ka na mag-upgrade pa. And sa nakikita ko dito, okay naman yung build niya. Naka-latest naman siya kasi may PAX7 na nakita ko naka-integrated din ito. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-integrated din to. Ito yung Paxter, ano ba to? FR1800 na na-budget din natin dito sa Madis Bike Shop. Ayan. Halos magkamukha lang din yung mga pyesa nila. Yung gulong lang siguro na iba din dito. Kasi nakasora din to kung hindi ako nagkakamali Ayan. Nakasora. Lalo siguro kung ginawa nilang 105 to, mas magmamahal to. Siguro mga nasa 40 plus to kung naging to. Pero dito sa Madis Bike Shop, ang presyo nito ay ito mga taginting na 29,000 pesos. Itong Mountain Peak Expert T3000. So abangan nyo, i-compare natin to sa iba pang mga ka-price range nito. Siguro sa mga Java, sa Saba, and sa kung ano pang na-budget natin na malapit sa presyo nitong Mountain Peak Expert T3000. So sabi nila, may lalabas pa daw na bago na gravel bike ni Mountain Peak T3000 or bagong gravel bike na lalabas ni Mountain Peak ngayong taon. So abangan nyo yan. Unti-unti na lang lumalabas yung mga bago ngayong 2024. So abangan nyo yan sa channel natin. So be it. Kung di ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan. Nabubudol pa tayo. So ayan, dito yan sa Madis Bike Shop. So yung kanilang address, full details ay nasa screen nyo ngayon, nasa comment section. Nagbibuild din sila dito ng mga custom bikes. Ayan, meron dito, kita nyo naman yung mga galing na mekaniko dito. Ayan, nagbubuo sila dyan. Kung may bala kayo magbuo ng bisikleta dito sa Madis Bike Shop, kayo pumunta sa Pugad, Lawin, i-search lang sa Google, sa Waze, Madis Bike Shop, lalabas na yung kanilang Google Map location o yung kanilang map location. Ayan mga gagaling nilang mga mekaniko dito. And may mga PAX7 din pala dito. Kung gusto nyo pang makita yung mga PAX7 na yan, punta kayo dito. Ayan, Paxter C900 159. Na-budget ko na yung mga yan. So kung hindi pa napanood, search na lang sa YouTube, lalabas na yung mga Paxter na yan 2024. So abangan nyo pa yung mga next vlog natin dito sa Madis Bike Shop. Mag-update tayo dito ngayong February 2024. Meron nga pala dito ang home credit. Pwede kayo mag-home credit, Gcash payment, Magic credit cards, pwede rin dito. So sa home credit, nagkaunta ka nga, nagka Mountain Peak Expert T3000 ka naman. So dito lang yan sa Madis Bike Shop sa may Pugad, Lawin. Yung kanilang full details ay nandyan na sa screen and sa video description. So ayan, 29K para sa inyo ba? Okay na ba yung presyo niya dun sa pyesang nilagay sa kanya? Comment down below. So abangan nyo yung comparison natin dito sa iba pang mga bisikleta na pwede natin ipantapat dito kay Mountain Peak Expert T3000. So like, comment, share, subscribe. So be it, I love you. Signing out. Dito lang yan sa Madis Bike Shop. Let's go!